Dinipensahan po ng Cebu Pacific ang tuntunin nito pagdating po sa bagahe. Ito nga po yung kasunod po ng viral na insidente kung saan po naman, may kaugnayan ang Manila Symphony Orchestra at ayon sa post, hindi pinayagan ang ilang mga miyembro na ipasok ang kaha ng kanila pong mga violin kaya't napilitan silang kandungin ang mga instrumento. Paliwanag po ng Cebu Pacific, meron daw naman kasing mga nakapasok na dala ang kanilang mga violin case. Meron naman pong mga nakapasok dala ang kanilang violin case. Pero meron daw mga miyembro na may dalang mga kahang hindi pasok sa tamang sukat para po sa hand carry. Oo. Ayon sa airline, ipina-check-in na lang daw po ng libre ang kaha ng kanilang mga violin at binitbit na lamang ng mga miyembro ang kanila pong instrumento para nga maingatan nila ang mga ito sa flight. Paliwanag po ng airline, maaari pong magdala ng instrumento sa loob ng eroplano kahit na hindi pasok sa standard na sukat na hand carry kung bibili ng add-on service para po sa special baggage. Extra baggage. Opo, Oo. inabisuhan din po ng Cebu Pacific ang mga pasahero na silipin ang mga tuntunin ng airline bago bumiyahe. Tama naman. Oo. Samantala sa ibang balita, tinatayang bababa po ang presyo ng petrolyo. Ano kaya kung malita? Oo, malita. Check-in pala yun. Baka mawala. Oo, yung iba kinakabahan na eh. Hindi na malita ang dinadala sa mga biyahe dahil baka magpagkamala. Bayong na. Oo. Nagbabayong na lang yung ilan. Paper bag Ha? Paper. Buti nung nagdala ako ng bike, di sa akin pinahawak yung gulong eh. Hindi ba? Na-realize ko eh. Sabi ko, buti na lang nagbasa ako. Kasi may mga ganun po talaga. Mahigpit po talaga yung airlines pag malalaki yung mga dala nyo. Kailangan mag-extra baggage. So ito na mga kapatid. Wala hong kasing libre. Opo, wala na po talaga ngayon. Lalo pantaas ng ticket, no? Wala na nga nagbubook masyado. Ito mga kapatid, tinatayang bababa naman po ay salamat Lord. Ang presyo nga po ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, ayon po sa Department of Energy, malabo nang tumaas ang presyo ng langis. Salamat po Lord. Lalo't inaasahang lalagda na nga po ng kasunduan ng Iran at Amerika para matuldukan po ang gera sa Middle East. Ngayong araw po yan ha mga kapatid. Nakikita nga po ng DOE na bababa na ulit sa 70 hanggang 80 piso ang kada litro ng produktong petrolyo. Patuloy din daw nababantayan ng gobyerno mga pangyayari sa Middle East habang umaasang babalik na ang produktong petrolyo sa presyo bago ang gera. Ibig sabihin, balik ang traffic. Naglabas mo naman ang Interpol ng Red Notice laban sa Chief Executive ng MFT Group of Companies na si Mike Tan ayon sa Securities and Exchange Commission dahil yan sa kanyang papel umano sa malawakang investment scam na gumagamit ng Ponzi scheme. Sa ilalim nito'y ginagamit ng kumpanya ang pera na kukuha sa bagong investors para bayaran ang returns ng mga nauna pong namuhunan. Naharap si Tan sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code at Cybercrime Prevention Act. Nauna pong naglabas ng arrest warrant ang mga hukuman sa Taguig at sa Lipa sa Batangas para nga po sa syndicated estafa laban dito kay Mike Tan. Muling itinaas ng Bangko Sentral ang interest rates nito ng 25 basis points dahil nakikitang mananatili pa ring mabilis ang inflation. Iniakyat po sa 4.75% ang benchmark rate ng BSP sa huling pulong ng Monetary Board. Mahal pa rin daw kasi ang pandaigdigang presyo ng langis at fertilizer na posibleng magtulak sa lokal na petrolyo o sa lokal na presyo ng petrolyo at ng pagkain. Kapag mas mataas po ang interest rate, humihina ang paggasta ng mga Pinoy pero nakahihila naman po ito sa aktibidad ng ekonomiya. Dumami po ang bilang ng mga turistang pumapasok sa Pilipinas sa unang 6 na buwan ng taon. Praise God! Sa datos po ng DOT, umabot daw po sa 2.95 milyon ang bilang ng tourist arrivals mula po Enero hanggang Hunyo 16. Ito'y mas mataas ng 6% kumpara sa unang 6 na buwan noong pong 2025. Ayon sa DOT, Amerika ang pangunahing pinanggagalingan ngayon ng mga turista sa Pilipinas. Higit kalahati raw ng mga turistang dumating sa Pilipinas ay galing nga po ng Estados Unidos. Yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.com.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.